you, Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus. Sambahin ang iyong pangalan dito sa lupa, gaya sa langit. Sambahin ka ng iyong mga likha. Sambahin ka kasama ng iyong mga anghel. At ang mga banal. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Wala nang dadaig pa sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Wala nang papantay pa sa presensya ng ating Panginoon. Walang mabuting espiritu kundi ang Espiritu Santo ng Panginoon. Walang mainam na espiritu kundi ang Espiritu Santo ng ating Panginoon. Walang ibang makapangyarihang espiritu kundi Espiritu Santo ng ating Panginoong Jesucristo. Thank you, Jesus. Sige lang, if you feel the conviction, maraming muling ibigay yung puso ang iyong buhay sa ating Panginoon, mga kapatid. In 1 John chapter 5, verse 4, unang Juan 5:4, sa mga pinagdadaanan natin sa buhay, mga kapatid, hindi ko na lang alam kung anong magiging buhay natin. Sa dami ng pinagdaanan natin, mga kapatid, at kung walang ganitong pagsamba sa Panginoon, amen, hindi ko alam kung anong magiging buhay natin. Hallelujah. Sa lahat na kasumpong, mga kapatid, magsabi ng praise the Lord. Hallelujah. Amen. Kung nakikita nyo na may something na sa puso nyo, mga kapatid, ang talatang yan, you are free to shout, hallelujah, and say amen. And I agree, Pastor. Sangayon ako dito, amen. Naniniwala ako dito, Pastor. Hallelujah, naniniwala ako dito, Lord. 1 John chapter 5, verse 4, mababang na salin, at sapagkat nagpagtatagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan, at nagtatagumpay tayo, hayala ko kundaya, sandaya. Woo! At nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. King James Version, sapagkat ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan.
Sabi mo sa katabi mo, kaya mong daigin. Kaya mong pagtagumpayin. Kaya mong malampasan. Sige, with conviction. Kaya mong pagtagumpayin. Kaya mong daigin. Hallelujah! Oh, thank you, Jesus. Sapagkat ang sinamang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. At ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan. Sa makatuwid ay ang ating pananampalataya. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah for righteous spirit. Oh, woo! Hallelujah. Grabe ang presensya ng Panginoon. Sino tayo para dalawin? Sino tayo para katagpuin? Hallelujah. By might or by power, but by your spirit, O Jandaya Paudandaya. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Pwede ba tingin tayo sa ating kamay, manalangin tayo sa Panginoon. Hallelujah. Dakilang Diyos na aming Panginoon, muli po kaming lumalapit at nagpapakumaba. Humingi kami ng karunungan sa iyo, Panginoon, sapagkat liban na ikaw mangusap at magsalita, ay wala po kaming magagawa, Panginoon. Ngunit ngayong hapon ito, tanghaling ito, Diyos, ang iyong lingkod, Panginoon, ay muling mangangaral ng iyong salita, Panginoon. Sangkapan mo lamang ako ng iyong kapangyarihan, Panginoon. Gamitin mo lamang ako, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Ano man ang pangailangan ng bawat isa, ano man nais mong ituro sa bawat isa, Panginoon, patuloy mong gamitin ang salita mo sa tanghaling ito, Panginoon. Maging buhay, magbigay ng conviction, Panginoon. Hallelujah. Kung may mga nangihinang kaluluwa, palakasin mo, Panginoon. Kung may mga kailangan ng revival, Lord, bigyan mo ng revival. Kung may mga nauuhaw, painumin mo, Panginoon. Kung may mga nagugutom, busugin mo, Panginoon, sa pamamagitan ng mga salat mensaheng inihanda mo sa amin ngayong araw na ito, Panginoon. Hallelujah. Not by might, nor by power, nor by your Spirit, Lord Jesus. Kayo na po ang bahala, Panginoon. Hallelujah. Patuloy, Panginoon, kalugdan mo kami, O Diyos. Kahabagan niyo po kami, Panginoon. Muli mong dalawin ang iglesia ito. Muli mong dalawin ang iyong mga anak, Panginoon. Ng iyong Santong Espiritu, Panginoon. At ayaw mo ng iyong mga anak, ang mga binatang, dalaga, matatanda, Panginoon, ay makakita ng mga pangitain, magsalita ng wika, Panginoon. Ngayong nasa huling mga araw na kami, Panginoong Jesus. Hallelujah. Upang mapagtibayin ang paglilingkod ng bawat isa. At upang, Panginoon, hallelujah, pagtibayin mo ang iglesia, Panginoon. Salamat, dakilang Diyos. Inaalisan ko ng karapatan at kapangyarihan ng lahat ng demonyong spirito, Panginoon, na nais manggulo, hallelujah, sa tanghaling ito. Anong espiritu ng antok, espiritu ng hindi pakikinig, espiritu ng hindi pakikisa, Panginoon. Sinasaway ko sa pangalan mo, Panginoong Jesucristo. Lumayas sa mga demonyong espiritu na ito, Panginoon. At maghari ang kagalakan, kapayapaan sa aming mga puso, Panginoon. Sa oras na ito, purihin ka, O Diyos. Salamat po ng marami sa pangalan mo, Panginoong Jesucristo. Ito po ang aming panalangin. Hallelujah. Everybody shout and say amen. Muli nating palakpakan ng Panginoon, mga kapatid. Praise God. Sabi mo sa katabi mo ang pamagat ng ating mensahe. Ito yung pamagat na the source of faith. Hallelujah. Muli sa wikang Tagalog na may diin, pagpapakumbaba at conviction, sabi mo sa kanya, mayroon pinagmumulan ang pananampalataya. Hallelujah. Pwedeng gawin mong personal, may pinagmumulan ang pananampalataya mo. Hallelujah. Amen. Sige, may pinagmulan ang pananampalataya mo. May pinanggalingan ang pananampalataya mo. May pinanggagalingan ng pananampalataya mo. May pinanghugutan ng pananampalataya mo. Amen. Sabi mo sa kanya, hindi wala lang yan. Amen. May pinanghugutan ng pananampalataya natin sa Panginoon. May pinanggagalingan ng lahat.
ang pananampalataya natin sa atin pong Panginoon. Hallelujah. Makakaupo tayong lahat, mga kapatid. Praise God. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. The source of faith. Amen. Ay, may I request ulit sa inyo, mga kapatid. Hallelujah. Huwag niyo po kong iwan sa tanghaling ito. I need your response. Hallelujah. I need your participation, mga kapatid. Hallelujah. The source of faith. Ang pinagmumulan ng pananampalataya. Last Sunday, mga kapatid, ay atin pong ipinagdiwang ang araw ng Pentecostes, na kung saan ay ating inalala, ating sinelebrate, ating ipinagdiwang, at ating muling hiningi ang apostolic and Pentecostal outpouring ng Holy Ghost, na may pagsasalita ng wika ayon sa ipinagkakaloob ng Espiritu Santo. Amen. Inalala natin at ipinagdiwang natin, mga kapatid, ang Pentecost na one of the greatest outpouring in church history, resulting 3,000 men, 3,000 people, hallelujah, converted and be baptized in the name of Jesus Christ. Nandoon ang 120 personnel sa upper room. Silang sinabihan ng Diyos sa Jerusalem, sa bayan ng Panginoon, na wag muna silang aalis sa Jerusalem, bagkus hintayin nila ang pangako ng Ama. Sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo, nang sabi ng Panginoong Yesus na magbibigay sa kanila ng pagtuturo at pagpapaalala ng lahat ng kanyang iniutos, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Tunay na sa kapangyarihan ng presensya ng ating Panginoon, may itinuturo sa atin, may ipinapaalala sa atin, mga kapatid. Meron tayong naaalala, merong nananatili sa ating puso, merong nabubuhay na kumpiyansa, may nabubuhay na pag-asa dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. At pagkatapos ng outpouring ng Holy Ghost sa kanilang kapanahunan, mga kapatid, hallelujah, at ang sabi ng Biblia, Acts chapter 2, verse 46, sila'y nagsipanatiling matibay sa turo at aral ng mga apostol. Sila'y nagsipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo, sa pananalangin, hallelujah, sa pagpuputol-putol ng tinapay, at nagsisikain sila ng mayroong kagalakan, mga kapatid. Pagkatapos ng kapuspusan, sila na nagpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid. Hindi sila huminto, hindi sila tumigil, mga kapatid. Hindi sila bumalik sa dati nilang gawain, hindi sila bumalik sa dati nilang buhay. Sila na natiling matibay sa kung saan at kung ano ang ipinakilala sa kanila ng mga apostol, mga kapatid. Yung pagtuturo, hallelujah, yung doktrina ay kanilang ipinagpatuloy, yung kanilang sarili ay nagnatili, hindi lamang nanatili, kundi sila ay nanatiling matibay. And church, ito rin ang hinihingi ng Panginoon sa atin. Kung last Sunday, mga kapatid, inalala natin ang Pentecost. Kung last Sunday, naranasan natin ang Pentecost experience, mga kapatid. Ito yung hinihingi sa atin ngayon ng Panginoon. Tayo, ikaw at ako ay huwag tumigil. Tayo, ikaw at ako ay dapat magpatuloy. Tayo, ikaw at ako ay dapat gamitin. Tayo, ikaw at ako ay dapat pumangon. Tayo, ikaw at ako ay kinakailangan sa gawain ng ating Panginoon. Praise you the Lord. Pagkatapos ng pagdaloy, merong pagpapatuloy. Amen? Hindi sila huminto sapagkat hindi nagtatapos ang lahat ng doon. Sila ay nagpatuloy. Kahit may hirap, kahit may problema, kahit may pagsubok, kahit may kahinaan, kahit may limitasyon, kahit may pagkukulang, hindi sila huminto. And ganun din sa buhay natin, kahit may problema, kahit may pagsubok, kahit may kahinaan, kahit may limitasyon, kahit may pagkukulang, magpatuloy tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. And maaaring tanongin natin,
Bakit nakapagpatuloy ang early church? Bakit nakapagpatuloy yung mga disipulo ng ating Panginoong Jesus? Bakit yung mga tumanggap ay nagpatuloy? Isa lang ang ginawa nila, mga kapatid. Tinanim nila sa kanilang puso, ang Diyos ang source ng pananampalataya namin. Yes, si Peter yung nangaral, pero si Jesus Christ yung baptizer ng Holy Ghost. Hallelujah. Yes, may ginamit. Yes, may nagturo. Pero ang Diyos ang nagpuspos sa akin. Ang Diyos ang nagpatibay sa akin. Ang Diyos ang nagbigay ng pundasyon sa akin. Ang Diyos ang nagpalalim. Ang Diyos ang nagpatubo. Ang Diyos ang nagbunga. Ang Diyos. Ang Diyos. Ang Diyos. So, wala tayong utang na loob sa kanina man. Maging sa akin, wala tayong utang na loob. Meron tayong utang na loob sa ating Panginoon. Kaya purihin siya, hindi ang pastor dito. Purihin siya, hindi ang pastor dito. Sambahin siya, hindi ang pastor dito, mga kapatid. Kilalanin siya, hindi ako, hindi ang sino man. Si Jesus. Hoyalaba ko. Si Jesus natin pong Panginoon. Hallelujah. True enough, mga kapatid, makakapagpatuloy tayo sa pananampalataya kapag ang Diyos ang source ng ating pananampalataya, mga kapatid. Ayon sa naalala kong Facebook post, mga kapatid, ang sabi doon ng isang content creator, hallelujah, yung genuine na pananampalataya, yung totoong pananampalataya, hindi yan lumulubog sa gitna ng pagsubok. Sa gitna ng pagsubok, yung genuine na pananampalataya, yung genuine na paglilingkod, yung genuine na paniniwala, yung totoong pananampalataya sa ating Panginoon, hindi yan lumulubog. Lalo yung umaangat sa gitna ng pagsubok na parang agila, umapaimbulong, hallelujah, sumusulong, hindi umuurong. Lumalakas, hindi umaatras. Amen? Lumalakas, tumitibay, tumatatag. Tama si Apostol James. Ang makakapagpatibay sa pananampalataya, pagsubok. James chapter 1. Sabi niya nga, mga galak kayo kung kayo dumadaan sa samot-saring tukso. Sapagkat inyong nalalaman na napapatibay, napapatatag ng pagsubok ang pananampalataya. At sabi niya pa, hayaan ninyo na magbunga ng sakdal na gawa ang inyong pagtitiis. Amen? Sabi mo sa katabi mo, may bunga yan. May bunga ang lahat, mga kapatid. Hallelujah. Dumaan ang mga apostol sa pagtuturo at realization. Dumaan sila sa training ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Bagaman sa maikling panahon, sa maikling taon ng kanilang paglilingkod sa ating Panginoon, tumatak ito sa kanilang puso. Nagkaroon ng matibay at malalim. For them, hindi ito maiksi. Yes, pwedeng maiksi kung sa timing at oras ng tao. Pero ramdam ng mga alagad, hindi yung iksi, yung sulit ng ministry kasama nila ang Panginoon. I remember na kung saan may tagpo sa buhay nila, nire-rebuke sila ng Diyos. I remember sa buhay at ministry nila, mga kapatid, pinagalitan sila ng Diyos. I remember sa ministry nila, mga kapatid, hindi sila inayunan ng Panginoon sa gusto nila. But Jesus said, sino mang ibig sumunod sa akin, tanggihan niya yung kanyang sarili. Naalala niyo ba nung nasa bangka sila sa Matthew chapter 8 at Matthew chapter 14, particular Matthew chapter 8, mga kapatid, nung sila'y dumadaan sa unos at halos malubog na sila. Ang sabi nila, Guro, wala ka bang naman? Kami mamamatay na. Anong sabi sa kanila ng Panginoon? Kaya liit ang inyong pananampalataya. Ang mga alagad ay dumaan sa mga ganong training ng kanilang buhay. May pagkakataon, Matthew chapter 21, ang Panginoon ay nasa bundok, kung tawagin is Mount of Transfiguration, na kung saan nagbago yung kanyang anyo. Praise God. Hallelujah. Nakita ko muli siya na Maribel. Na-miss ko ang ating kapatid. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Nandun siya sa bundok, mga kapatid. So kung tawagin nga po is Mount of Transfiguration. Doon siya nagbagong anyot, nakita ng mga apostol, particular si Pedro, Juan at Santiago, nakita nila ang Panginoong Yesus na nagbagong anyot, nakita na si Elias at si Moises.
Naalala niyo yung kwento na yan, mga kapatid? I believe, nabasa niyo na po ang talatang yan, mga kapatid. Nandun ang Panginoon, ang ibang mga alagad, mga kapatid, hinayaan niya ang ibang mga alagad na magpalayas ng demonyo, magpagaling ng sakit. At doon din mismo sa passage na yon, mga kapatid, na merong lalaking nangingisay na kung saan pinagpwede nila at nirebuke nila, pero hindi po lumayas ang demonyo. Amen? Natatandaan niyo, mga kapatid? At ang akusasyon, at ang sinabi ng nanay doon sa ating Panginoong Yesus, dinala ko ang aking anak dahil malimit siyang mabuwal at malimit niyang dalhin ang kanyang sarili sa apoy, pero hindi mapalayas ng iyong mga alagad. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, o kay liit ng inyong pananampalataya, hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Masakit yun. Ang sabihin ka, ginawa mo lahat, ginawa yung makakaya mo, rebuke in the name of Jesus, in the name of Jesus, with full authority. And just may authority sila, Matthew chapter 10, sinugo sila ng Panginoon, pumunta kayo sa bayan ng Jerusalem, pagalingin nyo lahat ng may mga sakit, palayasin nyo lahat ng demonyo sa aking pangalan. Humayo kayo sa bayan ng Israel, sa buong Jerusalem, at huwag kayo magdadala ng plastic o supot. Amen? May authority sila. Pero maaari, habang ginagawa nila, in the name of Jesus, lumayas ka, demonyong espiritu, wala ka kapangyarihan sa pangalan ni Jesus, ibig sila nagtatakat, pati di namin mapalayas. Hanggang dumating ang Panginoong Jesus, sinabi sa kanila, sinabi nila sa ating Panginoong Jesus, guru, ba't di namin mapalayas? Doon sinabi ng Panginoon na mapapalayas lamang ang itong espiritu sa pamagitan ng panalangin, ayun. So sa duration, mga kapatid, sa expansion ng ministry ng mga alagad, mga kapatid, ay dumaan sila sa training ng ating Panginoon. Training sila ng ating Panginoon na matutong manampalataya kahit wala pa silang hawak. Remember the 5,000? Nung papakainin ng Panginoon, sabi ng Panginoon, maraming sumusunod sa akin, huwag silang pauwiin. Ang sabi ni Andres, Guro, maraming tao ito, hindi kakaya kung ating papakainin ang lahat ng ito. At that time kasi wala pang Holy Ghost ang mga alagad. Hindi pa nila naiisip yung kayang isipin ng Panginoon. Hindi pa nila kayang gawin yung kayang gawin ng Panginoon. At tayo din dati, natin kayang gawin ang kayang gawin ng Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, higit yung magagawa ang aking ginawa sa pamamagitan ng kapangyarihan sa inyo po yung panahon. Amen? Kaya tayo nakakapag-prophesy tayo nakakapagpalayas sa ng demonyo in the name of Jesus Christ dahil sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, mga kapatid. Kaya natin magtagumpay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ng Panginoon, mga kapatid. Sa kabila ng mga bagay na yon at mga pagtuturo sa kanila ng ating Panginoon, mga kapatid, hallelujah, after ng Pentecost, silang lahat ay nagpatuloy sa pananampalataya. Dala ang mga aral ng Panginoon at pangako. Hallelujah. I believe doon sa upper room, hindi lang nila dala, mga kapatid, ang basbas at bendisyon ng Panginoon. Because in Luke chapter 24, binasbasan sila ng Panginoon. Bago umakyat sa langit ang Panginoon, mga kapatid. Alam ko, hindi lang nila yung dala yung basbas, kundi yung pangako ng Panginoon. Ito'y ipagkakaloob mo sa amin, Panginoon. At ang sabi ng Acts chapter 2, verse 4, habang sila nagkakatipo, nagpupuri sa Panginoon, sumasamba sa isang puso, sa isang hangarin, na purihin, sambahin ng ating Panginoon, bumaba ang Espiritu Santo ng ating Panginoon. Amen? Naalala niyo ba ang awiting, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian, hanggang ang aming kaluluway, mapuspos ang lubusan, at aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. O dakilang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Sinong bilib dito, mga kapatid, sa ating pagpupuri sa Panginoon, dumadalo ang presensya ng Diyos. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Hindi natin ipagpapalit ang pagpupuring ito. Hindi natin ipagpapalit ang pagsambang ito, mga kapatid. Sabihin man ng iba na wala tayong formal at wala tayong kaayusan, mga kapatid. Hallelujah. Hanggat tayo, mga kapatid, at hallelujah, ay tumatanggap ng kapangyarihan ng ating Panginoon, hindi natin dapat itigil ang pagpupuri nito. Amen? May mga komisyon man sa atin, may mga humarang man sa atin, mga kapatid. May masamain man tayo sa pagpupuring ito, mga kapatid, pero hindi tayo titigil. Amen? Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, hindi tayo titigil sa pagpupuring ito. Hallelujah. Kasi ako ni. Hallelujah. Dala-dala nila, I believe, ang pangako ng ating Panginoon na binanggit sa kanila ng Diyos maraming beses, maraming pagkakataon.
Ilan sa mga pangakong ito, mga kapatid, na kung ating aalalahanin, na alam kong dala-dala nila, ay sinabi sa kanila ng Panginoon, John chapter 16, sa mundong ito, marami kayong pagdadaan ng pag-uusig. Laksan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko ng sanlibutan. Alam ko, dala-dala rin nila yung pangako ng Panginoon in Matthew chapter 28, ako'y sa inyo palagi hanggang sa katapusan na hindi. Amen? Dala-dala nila ang mga pangakong iyon. Ibig sinabi sa kanila ng Panginoon, ang mag-iwan ng kanyang ama at ina at kapatid, alang-alang sa akin ay magtatamo ng buhay. Dala-dala nila yun, mga kapatid. Dala-dala nila yan sa misyon. Kaya nga sila ng mga dating takot nung nakatanggap ng Holy Ghost, hindi na natakot. Mga dating takot mamatay, handa nang mamatay after ng Pentecost, mga kapatid. See, may pagbabago sa pamamagitan ng Pentecost experience, mga kapatid. Amen. Tayo dati duwag. Nung tumanggap tayo ng Espiritu Santo ng ating Panginoon, nagkaroon tayo ng kakaibang kumpiyansa at tapang. Hindi dahil matalino tayong tao, hindi dahil magaling tayo, hindi dahil may abilidad tayo bilang tao, mga kapatid, kundi dahil sumasa atin ang kapangyarihan ng Panginoon. At tayo naging mga saksi ng Diyos nung bumaba sa atin ang kanyang Espiritu Santo. Sumaatin ang kanyang kapangyarihan. Nakakapag-witness tayo dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Nakakapagpatuloy tayo sa kapangyarihan, kabutihan, himala at milagro ng ating Panginoon dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoon. That's why nasasabi natin, we come to testify in His name. We come to glorify His name. Amen? Hallelujah. After nilang mapuspos ng Holy Ghost, mga kapatid, handa silang mamatay. Kahit pinigilan sila ng imperyo, kahit pinigilan sila ng mga tao, mga kapatid, hindi sila natakot, hindi sila nag-alinlangan. Hindi nila binawi yung kanilang sinasabi palagi, buhay si Jesus. Buhay si Jesus. Nagliligtas si Jesus. Sa Kanya ang kaligtasan. Siya yung nagkatawang tao. Siya yung Diyos na nag-iisa na kailangan sambahin, sampalatayanan ng tao. Hallelujah. Wala silang takot. Pero nung kasama nila ang Panginoong Jesus in Matthew chapter 26, mga kapatid, lahat ng disipulo, umalis. Amen? Umalis lahat. Walang natira. Amen? Maliban kay Judas sapagkat ipinagkanulo niya ang Panginoon. Pero baliktad, no? Nung time na hindi nila kasama ang Panginoon, pa sila mas naging matapang. Amen? Kung saan pa nila kasama ang Panginoon, hindi nila nagawang lumaban talaga at matapang na mangaral. Bagkus isa sa mga apostol na nagsabi mga kapatid sa Panginoon na kahit kamatayan, hindi kita ikakaila. Pero sabi sa kanya ng Panginoon, si Peter, Pedro, sa mga oras din ito, hinihingi ka sa akin, Satanas. Ibig sabihin, gusto sabihin sa kanya ng Panginoon, Pedro, yung sinasabi mo, hindi mas sa estado ng puso mo. Yung sinasabi mo, malayo sa realidad kasi ikakailan mo ko. Kaya sabi sa kanya ng Panginoon, tanda Pedro, katotohanan sinasabi ko sa iyo. Bago tumilaw ang manong 4 verse mo, ikakailan. Nangyari, hindi? Nangyari. Amen. But the same Peter na bumagsak at nagkaila 3 times, maybe 3 times din siyang umakyat sa taas. Mga taga-Hodea, hindi kami lasing. Hindi kami lasing. Hindi kami baliw. Hindi kami sira. Ang Diyos namin totoo, ang Diyos namin ay tunay. Sa si Kristo ipinako niyo sa krus. Sa si Kristo nagkatawang tao. Sa si Kristo nasa sabsaban. Sa si Kristo anak ni Jose at ni Maria. Nakala niyo propeta lang. Nakala niyo tao lang. Pero sa Diyos na tagapagligtas. Ilalaban natin, mga kapatid, ang pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen? Ilalaban natin ang katwiran na si Yesus ay tunay na Diyos. At siya ang tagapagligtas. Nawala yung takot nila, nawala yung alinlangan nila. Kapalitan ng pag-asa, kapayapaan, at kagalakan. Why? Yes, wala na ang Panginoong Yesus sa kanila physically. Pero nasa kanilang puso spiritually. Nauusap yun sa puso nila. Buhay ako. I-testify nyo. Buhay ako. Ako'y nabuhay na muli. Ako'y namatay. Inilibing. Kung ako'y muli na buhay. Sumisilak mo sa kanilang puso. And yes,
Sila'y tao lang na agaya natin. Walang sapat na lakas, walang sapat na kakayanan. Mangaral, magturo, mag-testify. Pero dahil sa kapangyarihan ng Panginoon, dahil sabi ng Panginoon, you will be my witnesses. When the Holy Ghost had come upon me. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Amen. Nawala ang kanilang takot, nawala ang kanilang alinlangan, na parang ang lahat, na kahit to the point na sila'y patayin, mga kapatid, hindi nila binaligtad yung kanilang sinabi. Hindi nila sinabi, sorry, nagkakamali kami. Hindi nila sinabi, mga kapatid, na biro lang yun. Hindi nila sinabi, mga kapatid, na baka pwede naman natin i-negotiate yan. Hindi. Kahit hanggang kamatayan, willing silang mawala ng buhay. Kasi nasa kanila yung 14:6 ng John, nagpakilalang katotohanan, buhay at daan. Palakpakan natin ang Panginoon. Hey, hallelujah! Thank you, Jesus. Bakit nila nagawa ang yun? Bakit nila napagpatuloy, mga kapatid? The main reason is because Jesus is the source of their faith. Si Kristo ang pinagmumulan ng kanilang ipinaglalaban. Si Jesus ang pinagmulan ng kanilang proklamasyon. Si Jesus ang dahilan. Si Jesus ang pinagmulan ng kanilang isinisigaw, mga kapatid. That's why isang apostol ng Panginoon na nagsabi, Romans chapter 1 verse 16, Apostol Paul, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo, gayon din sa Griego. Amen? Hindi siya nahiya at hindi rin natin dapat ikahiya, mga kapatid, sapagkat tunay ang ating tinanggap, tunay ang ating sinampalatayanan, at totoong Diyos ang ating pong pinaglilingkuran, mga kapatid. In verse 17, tingnan nyo. Verse 17, sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya ng nasusulat, ngunit ang nabubuhay, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. And the just shall live by faith. Mabubuhay sa pananampalataya. Kaya tayo tinawag na mananampalataya dahil tayo ay naniniwala sa pagkakatawang tao ni Kristo Jesus. Dahil tayo ay naniniwala sa bautismo sa pangalan ni Jesus. Dahil tayo ay naniniwala sa ebanghelyo ni Kristo Jesus, sa kamatayan at muling pagkabuhay, mga kapatid. Hallelujah. At ang pananampalatayang ito, at ang pananampalataya sa mga bagay na ito, mga kapatid, yan ang dumadaig sa sanlibutan. Kaya dahil sa ebanghelyo ni Kristo Jesus, dahil sa kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ni Jesucristo na nangyari sa buhay natin through repentance, water baptism, and Holy Ghost experience, tayo ay nakakadaig sa sanlibutan. Tayo ay mapagtagumpay, mga kapatid, sa sanlibutan. Nadadaig na natin ang tukso na dati, mga kapatid, wala tayong kapangyarihan. Nadadaig na natin ang kasalanan dati, alipin tayo nito, mga kapatid. Nadadaig natin ang pagsupok at problema sa biyaya, hallelujah, sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng kaniyang ebanghelyo. Sa makatuwid, mga kapatid, sa ating Panginoon, na pagtatagumpayan natin ang lahat ng negatibong bagay sa mundong ito, lahat ng pangit na bagay sa mundong ito, lahat ng masamang bagay sa mundong ito, kahit ang demonyo sa lugar na ito, ang demonyo sa mundong ito, ay napagtatagumpayan at mapagtatagumpayan natin dahil sa ating Panginoong Jesus. I remember Sir Gavin, viral ang kanyang video, mga kapatid, na kung saan siya naka-experience ng panic attack. Nanginginig yung kanyang kamay na naninigas, mga kapatid, at halos hindi niya mapigilan ang kanyang sarili, mga kapatid. Hallelujah, hindi siya makapagsalita ng maayos. Amen? I know, napanood yun na yan, mga kapatid. Hallelujah, hindi siya makapagsalita ng maayos, mga kapatid. Hallelujah, mabilis yung palpitation niya. Nahihirapan siyang huminga. Nasabi at findings ng doktor ay kulang siya sa carbon dioxide, mga kapatid. And he's experiencing anxiety and depression. Sabi ko sa isang kapatid natin,
I thank God, even na mabasa ko yun, I thank God dahil meron tayong Panginoon. Purihin ang Diyos. Kaya natin magtagumpay. Dati sinasabing tayo dumadaan sa ganyang bagay. Dumadaan tayo sa mga problema. Dumadaan tayo sa mga pagsubok. Sa mga kasakitan ng kalooban, mga kapatid. Sa mga bagay na hindi natin inaasahan. Na nagbibigay ng bigat sa ating damdamin. Pero salamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Tingnan nyo kung gaano kapatas ang Diyos. Hindi lahat ng mayaman okay, mga kapatid. Hindi lahat ng mayaman, hallelujah, ay panatag na. At parang wala nang kailangan sa mundong ito, mga kapatid. Tingnan mo saan mapupunta ang pera ng tao. Tingnan mo saan mapupunta ang kasikatan ng tao. Kung wala siyang Panginoon, siya'y maaalipinin ng kaaway. Siya'y paglalaroan ng kaaway, mga kapatid. Ngayon ko napapatunayan gaano kahalagang meron kang paglilingkod sa Panginoon Jesus. Di ba, pasalamahan ka ng Panginoon? Purihin ang Diyos. Yes, Lord, nag-depress din ako, but thank you, Lord, tinulungan mo ako. In-anxiety rin ako, Lord, pero Lord, tinulungan mo ako, Panginoon. Na-stress din ako, pero Lord, salamat, tinulungan mo ako, Panginoon. Hallelujah. Na-pressure din ako, Lord, pero salamat, tinulungan mo ako, Panginoon. Thanks be to God. Meron tayong source, hindi lang ng pananampalataya. Source ng lakas, source ng buhay, source ng kapayapaan, mga kapatid. Tama ang Panginoong Yesus. Siya ang tinapay ng buhay na kapag ating nakain, hindi tayo magugutom. Siya ang tubig ng buhay na kapag ating nainom, hindi tayo mauuhaw. Tama ang Panginoong Yesus na you can do nothing without me, na wala kayong magagawa kung wala at hiwalay kayo sa akin. Tama siya. Amen? Tama rin ang Panginoon na ano mapapakinabang ng tao, makamtan niya man lahat. Lahat. Kasikatan, kayamanan, karangyaan. Tao at kayamanan. Tao, mga kapatid, at kaibigan. Pero kung mapahamak naman ang kanyang kaisa-isang kaluluwa, ano kaya ang kanyang maidudugtong sa kanyang buhay? Wala. Ngayon natin mapapatunayan, mga kapatid, hallelujah, mas mainam na meron tayong paglilingkod sa Panginoon. Purihin ang Diyos sa testimony ng ating kapatid na Sister Neng. Hindi natin itinataas ang ating sarili, kundi purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Salamat sa pag-appreciate. Pero tungkulin ko po ang bagay na yan. Ginagawa lang natin ang ating tungkulin. Hallelujah. And yes, I admit, mga kapatid, may mga pagkukulang tayo. Meron tayong mga hindi nagagawa sa ministry. But still, salamat po sa pagkilala. Salamat po sa pag-appreciate. Hallelujah. Panginoon ang magbalik sa iyo at nagpatuloy ka sa paglilingkod sa Panginoon. Dumating man ang pagkakataon, hindi na ako maging pastor mo, hindi naman ako namamaalam agad. Pero dumating man ang panahon, hindi na ako magpastor, hindi na ako ang pastor mo. Sana maalala mo pa rin, hallelujah, na naging bahagi ako ng buhay mo. At hindi ka mawawala, ang iyong pamilya kasama yung asawa, hindi mawawala sa aking isipan, sa aking buhay. Purihin at talakpakan natin ng Panginoon, mga kapatid. Praise God. Napakabuti ng ating Panginoon. Tayo ay nakakapagtagumpay. Hallelujah. Imagine niyo yun, mga kapatid. Nakakadaig tayo. Nakakapagtagumpay tayo. Ibig sabihin, kaya mo nang pagtagumpayan ang lahat sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Kaya pala nagkataon-taong Panginoong Yesus. Pansinin nyo, kaya ba ng Panginoon iligtas ang tao sa trono niya lang? Kaya. Luke 1:37, for with God, nothing shall be impossible. Amen? Kaya ng Diyos. Kayang gawin ng Panginoon. Pero nakakapagtaka at nakakaantig ng damdamin. Pinasok niya ang damdamin ng isang tao. Amen? Nasabi ang kanta, hallelujah, thank you Jesus. Inangkin niya ang ating kasalanan. Kaya nga siya tinawag na dakila. Kasi walang makakatulad nun. Walang makakagaya. Walang tao at walang ibang Diyos na gagawa nun. Kasi wala naman talagang ibang Diyos. Siya lang. Kaya sabi niya sa Isaiah 43, walang ibang Diyos na nauna sa akin at magkakaroon man pagkatapos ko. At wala akong nakikilalang anuman. Ako'y nag-iisa, sabi ng Panginoon. Liban sa akin, wala nang tagapagligtas. Amen? Pero grabe, hanggang ngayon hindi ko lubos maisip. Tama si David. Awit chapter 8. Sabi niya, ano ang tao? Upang yung dalawin.
kung ano ang tao upang iyong isipin, dalawin. What is man that thou art mindful of him? Ano yung meron sa tao na bakit mo kami dinalaw, Panginoon? Kaya pala nagkatawan tao ang Panginoong Yesus. Para yung buhay natin, yung katawan nating balot ng kasalanan, yes. Puno ng kahinaan, yes. Puno ng limitasyon. May hangganan. At walang kalaban-laban ay magkaroon ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang katawang na bayubay sa krus ng Kalbaryo. Kaya pala sa tinawag na sinless, yung kanyang katawan is sinless body. Kaya pala siya walang kasalanan kasi aangkinin niya ang ating kasalanan at siya yung hahalili sa atin. Na imbis tayo yung mapako, siya. Tayo dapat ang hagupitin siya. Tayo dapat papunta ng impyerno, mga kapatid, pero hindi niya ginawa. Inalay niya ang kanyang buhay upang ang buhay mo at buhay ko ay magkaroon ng halaga at magkaroon ng kapangyarihan. Pwede ba ating palakpakan sa bagay na yan? Pwede ba ating purihin ng Panginoon? Dakilang pag-ibig ng Diyos. Tama yung awit kanina. Hallelujah. Salamat sa sukdulang bigaya mo. Salamat sa dakilang pag-ibig mo, Panginoong Yesus. Amen? Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyong katawan sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. Kaya, ayon sa context ng 1 John chapter 5, verse 4, mga kapatid, ipinapaliwanag dito ni Apostol Juan yung dalawang pagtatagumpay na nangyayari sa buhay ng bilang Kristiyano. Unang pagtatagumpay na gusto niyang ituro sa mga alagad ng ating Panginoon, mga kapatid, ay yung unang pagtatagumpay, yung pagtalikod sa sanlibutan nung tayo makasalanan pa at manampalataya tayo at lumapit sa ating Panginoong Yesus sa pamamagitan ng pananampalataya. Ulitin ko, mga kapatid, yung unang tagumpay na gustong ituro dito ni Apostol Juan ayon sa konteksto ng unang Juan 5:4, mga kapatid, ay yung unang tagumpay na nangyari sa buhay natin nung tayo makasalanan pa, nung na-realize natin tayo makasalanan, wala tayong magagawa, hindi natin kaya iligtas ang ating sarili, tayo tumalikod, mga kapatid, at sumampatay tayo kay Jesus, lumapit tayo kay Jesus, sumuko tayo ng buhay kay Jesus, mga kapatid, naglaan tayo ng buhay sa ating Panginoong Jesus. Yan yung unang tagumpay na nangyari sa buhay natin. At yung pangalawang tagumpay na gusto niyang ituro, mga kapatid, ay yung araw-araw na pamumuhay bilang Kristiyano, na kung saan nagtatagumpay tayo laban sa kahinaan sa tulong ng Panginoon, nagtatagumpay tayo sa kasalanan sa tulong ng ating Panginoon, namumuhay tayo bilang Kristiyano, mga kapatid, na may tapos sa ating Panginoong Yesus. Kaya tayo, ang sabi ng Biblia, tayo ay higit pa sa mapagtagumpay. Sa madaling salita, mga kapatid, ang mananampalatayang, sabi nga ng King James Version, datapwat ang ipinanganak ng Diyos ay nagtatagumpay. Alam natin lahat, ang kapanganakan dito ko dito, mga kapatid, hindi ito panubigan. Hindi ito panubigan. Ang pananampalataya, ang kapanganakan dito ko dito, mga kapatid, is yung kapanganak sa tubig. Hallelujah. Espiritu Santo. So, kaya ka lang natagumpay, hindi dahil sa galing mo. Hindi tayo magtatagumpay dahil sa ating abilidad bilang tao. Magtatagumpay tayo dahil na born again ka. Hallelujah. Kaya pala, ganun na lang kahalaga ang pagbibigay diin ng Panginoon kay Nicodemo. Nicodemo, maliban ang tao, ipanganak muli. Hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Sabi ni Nicodemo, Panginoon, may papanganak pa. Paano makakapasok ang tao sa siya ng kanyang ipanganak bilang ikalawa? Sabi ng Panginoon sa kanya, sa katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang tayo ipanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit. Amen. Dahil doon lamang magkakaroon ng katagumpayan ang Kristiyano. Doon lamang tayo magkakaroon ng tagumpay sa pang-araw-araw na pakikipagbaka, sa pang-araw-araw na pagsunod sa ating Panginoong Hesus, sa kapangyarihan ng kanyang banal na Espiritu na ginamit ng Diyos upang tayo ipanganak muli. Kaya pala sabi rin ng Panginoon, ang ipinanganak sa laman ay sa laman. Ang ipinanganak sa Espiritu ay sa Espiritu. Huwag ka magtaka, sinabi ko sa iyo, you must be born again. We must be born again.
kailangan ninyong ipanganak na muli. And tama si Pablo, sabi niya sa Romans, hallelujah, tayo'y higit pa sa mapagtagumpay. Amen? Taas po ang kamay ang laging nababasa yan. Sige, huwag po kayo mahiya, mga kapatid. Taas po lang kami lahat ng ito po. Taas po ang kamay ng mga kapatid natin sa Diyos ito na lagi nang nabasa yan. Yung term na we are more than conqueror. Yung higit pa tayo sa pagtagumpay. Sige po, taas po ang kamay, mga kapatid. Yung lagi na nabasa yan, malimit ang nabasa, naalala niya that we are more than conquerors, sabi ni Paul. Meron ba? Okay. Na-identify nyo na ba bakit sinabi ni Paul na we are more than conqueror? Hindi sinabing we are more than jackpot person. Hindi sinabing we are more than powerful. Ang sabi niya is we are more than conqueror. Sa Tagalog, tayo higit pa sa mapagtagumpay. Nagtataka ba kayo? Baka sinabi ni Paul na kasi kung huhusgahan mo yung sarili mo, higit pa sa pagtagumpay, lagi akong talunan. Come on. Lagi nga akong bumabagsak. Lagi nga akong pumapalya. Ako nga'y mahina. Bakit naman sinabi ng Biblia na tayo higit pa sa mapagtagumpay? Alam niyo ba bakit sinabi ni Paul, mga kapatid, na tayo higit pa sa mapagtagumpay? Dahil meron tayong Diyos na kaya niyang baguhin lahat. Kung di ako nagkakamali, that was